Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin yung bagong requirements ni YouTube, yung mga bagong requirements ng 2024. Dahil bagong requirements ni YouTube, marami na rin tong kumita dito sa YouTube. So madali nga ba yung bagong requirements ni YouTube? So alamin natin kung ano-ano yun. Kung interesado ka sa ating video ngayon, keep on watching, and kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. At simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo yung subscribe button dyan and yung bell button para updated ka sa mga bago nating video na i-upload. At gumagawa ako ng mga tutorial dito sa ating YouTube channel. Kung gusto mo ng mga ganong topic about sa mga tutorial, about sa Facebook at kahit tanong tutorial. So, dito mo lang makikita sa aking channel yan. Pindutin mo muna yan bago tayo magsimula. So, napindot mo na ba? Yan. Magsimula na tayo. Kita ko sa inyo yung bagong requirements ni YouTube dito sa ating YouTube program. Mag-earn ka at ma-monetize ka nga dito sa YouTube channel. Monetize ka at kumita dito sa YouTube. So, marami po kasi nga gustong kumita at gustong maging vlogger sa ating platform na YouTube. Siyempre, may mga requirements po tayo na dapat magawa natin bago tayo mag-earn ng pera. So, sa panahon ngayon, kailangan natin maghanap ng ways kung paano tayo kikita, 'di ba? So, sa ating YouTube, maraming interesado din sa pagiging content creator at gustong kumita dito sa YouTube. So, ito nga yung bagong requirements ni YouTube. So, nagtanong ako sa Google kasi di ko rin siya sure kung ano yung bagong requirements ni YouTube dahil yung nasa YouTube ko is hindi na nakikita yung bagong update ni YouTube na requirements dahil yung aking YouTube account is matagal nang monetize. So, nag-search ako sa kay Google. So, ang sabi niya dito, to be eligible to turn on monetization features on YouTube, you must meet the following requirements. Be at least 18 years old or have a legal guardian who is the least 18 years old. So, kung bata ka, dapat may legal guardians ka na. Yun yung dapat less 18 years old above. So, sa location, living country or region wherein the YouTube partner program is YPP is available. May mga country kasi na hindi available yung YouTube partner program. So, ating country, Philippines, so available naman dito sa ating country yung ating YouTube, yung ating YPP program. So, content, create content that meet YouTube advertiser-friendly content guidelines. So, sa paggawa ng content, dapat ma-meet mo yung YouTube advertiser-friendly content. So, gumawa tayo ng mga content na pwede sa lahat, suitable na hindi siya magkakaroon ng policy. So, kasi maraming mga monetize na channel dahil nga yung mga content nila is hindi naman aya-aya o requirements ni YouTube. Kasi dito sa YouTube is maselan din yung mga content na makikitaan ng mga violet content na hindi maganda. So, gumawa tayo ng mga content na educational or magbibigay tayo ng knowledge sa mga viewers natin. Lalo na sa mga batang nanonood dito sa YouTube. Pang-apat, subscriber. Yan. Ito yung pinaka-importante ngayong ma-meet mong requirements. Kung baguhan ka pa lang, so kailangan mong ma-meet yung 500 subscribers. So, dati po kasi, 1,000 subscribers yung kailangan mabuo. Paano po ni YouTube, is ginawa na po niyang 500 subscribers. Napakadali na lang niya, 500 subscribers lang. Sa watch hours, have at least 3,000 valid public watch hours in the last 12 months. So, dito nahihirapan yung mga ibang content creator na ma-reach nila yung public watch hours. So, kasi noon, 1,000
nakalimutan ko na kung 4,000 ba o nakalimutan ko na. Basta yun yung requirements namin dati. So, ngayon is 3,000 valid public watch hours. So, hindi kasama yung mga private nyong video. So, kailangan is lahat ng video nyo is public, naka-public siya. Ang tips ko dyan sa inyo is, kasi dati lagi ako nagla-live para mabuo ko yung watch hours ko. So, everyday ako everyday ako nagla-live dati para mabuo ko yung watch hours ko. So, nung na-monetize na ako, nagkaroon na ako ng earnings. So, ginawa ko, yung mga live video ko is pinahibit ko na. So, yun yung technique nyo na gumawa kayo ng mga live dito sa YouTube para mabuo nyo nga yung watch hours. Siyempre, kailangan may manood sa inyo. So, gumawa kayo ng technique kung paano nyo, paano kayo mapapanood. At ito pa, gumawa kayo ng mga content na gusto nyo na kayo talaga yung nasa video. Ayan, everyday din kayo mag-posting para mabuo nyo yung public watch hours and 12 months. So, yun lang naman yung gawin nyo. Kailangan maging masipag lang kayo at matyaga dito sa YouTube. Nyo yung requirements ni YouTube. Kung gusto nyo talagang kumita, kasi, syempre, gagawin natin lahat para ma-reach natin yung requirements, diba? So, this upload have the least public upload in the last 90 days. So, kailangan talaga is naka-public yung ating mga upload na video. So, require ni YouTube is naka-public po lahat. So, sa AdSense, have a link AdSense account. So, tsaka na yung AdSense account na yan kapag okay na yung nyo. Madali lang naman yan i-link yung ating AdSense sa ating Google account. So, may ginawa po akong full video tutorial niyan kung paano ka mag-link ng AdSense sa inyong Google account. So, ilalagay ko na lang sa ating description box yan kung paano. So, yung last, accept the relevant contact modules. So, yan nyo lang yung mga nilalaman ng YouTube program. Yan, yung contract, benefit by meeting additional requirements. Such as 1,000 subscriber and either 4,000 valid public watch hours in the last 12 months or 10 million valid public short views in the last 90 days. So, kasi dati, alam nyo guys, wala kasing short video at mga reels dito sa YouTube. Dahil, nagsimula lang naman yan dahil ginaya niya si Facebook na nagkaroon ng Reels. So, dito naman sa YouTube is kailangan nagkaroon din ng short video. Pero yung time na binubuo ko yung minimit ko yung requirements dito sa YouTube is wala pang mga short video at wala pang mga Reels. So, ngayon kasi is madali kang makikilala kung gagawa ka ng mga short video. Kasi ang mga tao, syempre, hindi naman manonood ng napakahabang video yan, di ba? So, gusto nila mga short video. So, gumawa ka na lang ng short video. And, tips ko sa inyo, kung may Facebook account kayo, yan, pwede nyo rin naman po i-upload yan dito sa YouTube. So, hindi na kayo mag-e-effort na gagawa ulit ng Reels. So, sa isang Reels nyo, pwede nyo naman po i-upload yan sa lahat ng social media account nyo. Ayun po. And, maging masipag ka lang gumawa ng content kung gusto mo talagang kumita dito sa YouTube. So, yun lang yung gagawin natin. And that's all for today's video. I hope na may natutunan kayo ulit sa ating tinapik ngayon sa mga requirements ni YouTube. Kung ano kaya nyo bang gawin. Yan, kung gusto nyo ba talaga maging YouTuber at kumita dito sa YouTube. Syempre, kaya niyang gawin. At maging masipag ka lang. Yan, yun lang man yung mapapayo sa inyo at maging consistent kayo sa pag-upload. Dahil wala namang madali lang sa simula. Siyempre, pinaghihirapan natin yan. Pakonte-konte,
ano rin natin yan, makukuha din natin yan. So, ito nga YouTube channel ko nga sa lagi ko sinasabi, matagal ko rin pinaghirapan to at matagal din ako na-monetize. Yun. Sipag-sipag lang at kung may gusto kayong, kung gusto niyo talaga yung ginagawa nyo, yan, tatrabahuin nyo at pagsisikapan nyo. Pwede mo tong i-share sa mga kakilala mo na gusto rin kumita dito sa YouTube. And mag-comment ka sa baba kung may mga katanungan pa kayo at may additional na idadagdag kayo dito sa ating video ngayon. Huwag mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And kita-kits on next video. Bye!